Isang malaking revelasyon ang binunyag ni Senator Jesus Escudero kung saan inihayag niya ang planong panggigipit ng administrasyon ng mga diktador sa lungsod ng Davao. Ayon kay Escudero, may mga ulat na nagsasabing ang mga diktador ay nagpaplano ng mga hakbang upang gamitin ang kanilang kapangyarihan sa politika at negosyo sa Davao. Sa isang kilalang lugar na hawak ng pamilya ng mga Duterte, ipinahayag ni Escudero na hindi siya magdadalawang isip na ipaglaban ang mga karapatan ng mga Davaoenos laban sa mga ganitong uri ng panghihimasok sa kanilang lokal na pamamahala. Ang pagbubunyag ni Escudero ay nagdulot ng kaguluhan sa mga nasa politika at sa publiko. Maraming mga kritiko ng administrasyon ang nagsabing ito na naman ang patunay na patuloy na nangyayari ang mga hakbang ng mga diktador upang manipulahin ang mga lokal na gobyerno at negosyo sa bansa. Sa kabilang banda, ang mga taga-suporta ng administrasyon ay agad na ipinagtanggol ang pamilya ng diktador. Sinasabing walang katotohanan ng mga paratang at isang hakbang lamang ito upang sirain ang kredibilidad ng pamahalaan. Habang nagpapatuloy ang mga pagdinig at investigasyon sa mga akusasyon ni Escudero, tumataas ang tensyon sa mga isyong politikal sa bansa. Ang mga Davaoenos at mga mamamayan na buong bansa ay nananatiling nagmamasid kung ano ang mga susunod na hakbang na gagawin ng administrasyon ni Cotin Jr. Anong haba ang layunin nila sa mga isyong ito? Ang panahon lamang ang magsasabi kung ano ang mangyayari sa susunod na kabanata ng politika sa bansa. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Chillax dinner. Di ba nangyari na yan before? Nagkaroon ng malaking problema, tapos nagpatawag ng senador. Ngayon, ganun din. Yung dati, ay kung aking naalala, ay nagkapalitan ng liderato. Diyan sa Senate, nagpatawag. Ngayon, ganyan din ang nangyayari. Binobola na naman tayo na itong mga ito. Kinabahan, napraning na. Dahan-dahan lang, Marcos. Baka anong mangyari sa'yo? Napapraning ka eh. Frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Kasamang naghapunan nitong Lunes sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos ang 18 senador at kanilang mga asawa sa Bahay Pangulo sa Malacanang. Ibinahagi ng First Lady ang mga litratong yan sa kanyang mga social media account. Catch-up dinner daw yan. Teka muna ha. Catch-up dinner lang. Had a lovely time, sabi ni Liza. Catching up with our senators and their spouses as we welcome the new year together. Lisa, ako, payo ko lang ha. First Lady Liza Marcos. Pagka kasama nila yung mga asawa nila, iiwasan mo po si Heart. Huwag kang tatabi. Iwasan mo ayan ka na naman eh. Tumabi-tabi ka pa kay Heart. Tapos, papa-edit mo yung picture mo para lumiit yung braso mo. Pahihirapan mo yung editor mo. Yung editor mo, parang mahina rin mag-edit. Pambira, Huwag ka nagtatatabi masyado sa magaganda. May mga pangit naman dyan eh. Doon ka tumabi sa mga asawa nilang yung hindi, wag naman natin sabing pangit. Yung hindi kagandahan. Wala namang pangit na ginawaan Diyos eh. Yung hindi kagandahan. So, iwasan mo yan sila, Heart at sino pa ba, no? Huwag kang nagtatatabi. Lalo na yung mga payatang braso. Ay, naku, pambira. Ma'am Lisa, medyo tumabi ka ron sa mga malulusog. Yung mga healthy. Yung mga napabayaan sa kusina, doon ka tumabi. Yung malalaki braso. Nang hindi mo pinaliliit, hindi pinaliliit ng editor mo yung braso mo. Okay? So, wag na. Iwasan mo si Heart. Bilang pagsalubong sa bagong taon. Kapansin-pansing wala sa litrato ang ate ni PBBM na si Senator Amy Marcos. Anya, hindi siya dumalo dahil hindi naman daw siya invited. Isa pang tanong ko sa inyo. Kayo ba naniniwala na hindi imbitado si Amy Marcos? Or drama na naman nila ito na kunwari, to si Amy ay hindi makamarcos. Kahit siya ay Marcos.
at siya ay maka-Duterte. Oh, 'di ba? Oh, good cop, bad cop na naman kayo. Oh, ewan ko, kanya-kanya 'yan. Yung iba naman, ang sasabihin nila diyan, talaga merong sigalot na between Marcos and Amy, no? Yan yung mga talaga may away ang dalawa. At alam naman natin na ang talagang controversial ngayon ay may away ito si Ivy at saka si Lisa, no? Pero it's up to you guys. Pero parang sa tingin ko medyo drama ito. Drama na hindi siya imbitado. Good cop, bad cop na naman. Oo. Ay, bahala kayo. Paniniwalaan niyo yung mga Iminatics. May mga trolls to Ha? Hindi ko sinasabing bayaran yung trolls nila, ha? Pero may mga may mga DDS na mga trolls na panatiko rito kay Amy, ha? So ingat-ingat lang po. Basta ako, as far as I know, Marcos ito. Ako? Ayaw ko na sa Marcos. Wala raw tampo ang senadora. Hindi rin naman daw kasi siya mahilig sa mga sosyalan. Hindi mahilig sa sosyalan? Hindi ka mahilig sa party-party, Amy? Ako tanong lang. Doon sa mga Iminatics, doon sa mga trolls mo na lagi kang pinagtatanggol. Ikaw ba ready rin magpa-drug test? Tanong lang yun. Anong connection yun? Siyempre, sosyalan Yung iba, kanya-kanya tayo ng ibig sabihin ng sosyalan. Yung iba, sosyalan nila, nagra-ride ng motor. Yung iba, ng sosyalan nila, party-party. Yung iba, sosyalan nila, Coca-Cola. Di ba? Well, hindi natin pinagbibintangan si Senator Amy. Nagtatanong lang tayo, lalo na dun sa mga Iminatics na mga trolls, yung mga sumusuporta sa kanya. Ready kaya si Amy magpa-drug test? Hilig sa mga sosyalan. Wala rin sa catch-up dinner ang mga kilalang kaalyado ng mga Duterte na sina Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, bagamat present naman si Senator Robin. Yun, tama. Sa akin, Sa akin, okay lang na nandyan si Senator Robin. Para mangilag. Kasi, eto, kahit anong mangyari, kahit na anong pang-iinsulto, sabihin nyo kay Senator Robin Padilla, nasa sa inyo yan. Basta as far as I know, kung merong solidong Duterte, eto si Robin Padilla. Hindi nito tatraydorin ang mga Duterte. That's 1,000% sure. Maganda na nandiyan din si Robin. Para kung may usapan. Di ba? Madidinig niya. Hindi ko sinasabing espiya si Robin, pero pwede na rin. Hindi, di ba? Di ba? Minsan may ganyan sa grupo, di ba? Merong ganyan sa grupo yung iba ng iba ng lakad. Pag andyan siya, hindi kayo makapagsalita. Ganyan, posible. Kaya good, para sa akin, good din nandyan si Senator Robin. Padilla, wala rin si Senator Risa Hontiveros. Habang si Senator Grace... Wag na yung si Hontiveros. Wala na pakinabang yun. Walang bilang yun. Kay Dilaw si Hontiveros, kay Pula si Hontiveros, walang bilang yun. Hindi nga mananalo ng yun ng debate yung kay Pastor Kibuloy. Aamunin ni Pastor Kibuloy yan. Tingnan mo. Ng debate. present daw sa dinner pero wala sa picture dahil na late siya. Ayon naman kay Senate President Chis Escudero, ang pagkakaalam niya, lahat ng senador ay imbitado sa... Sabi ni Chis, yung Senate President, pambihira. Ang tindi ng waiter mo, Lisa, sosyal ka, ha? Ang waiter mo, Senate President. Di ba? Mataas ang standard nito si Chis. Maganda asawa nito. Hindi naman siguro ito, matibay ang sikmura. But anyway, ito si Chis, ginawang waiter to kasi ni Lisa. Ang sabi niya, lahat daw imbitado. So anong ibig mo sabihin? Tinatawag mong sinungaling si Amy? Kasi sabi ni Amy, hindi imbitado. Sabi ni Chis, lahat, as far as I know, all senators were invited without exemption. Diniinan pa, pwede namang sabing, all senators were invited. Without exemption. Para sinabi niya, kahit kapatid ng presidente, inimbita. Ganon katindi. Ngayon, tanong ko sa inyo.
Sino mas papaniwalaan nyo? Si Cheese o si Amy? Coach, ikaw, sino paniniwalaan mo? Ako? Wala. Sabi ko sa inyo, drama ito eh. Ha? Style nila yan. Di ba? Nilinlang nito si Amy. Tatandaan nyo, nilinlang nito si Sarah. Nasabi niya magkakaroon ng continuity. Meron ba? Anong nangyayari sa bansa natin? Anyway, kung totoo man, na ito'y hindi drama, talagang kinakalaban ni Cheese. Ito si Amy. Dahil, sinasabi niya, sinungaling to si Amy. Kayo na lang mag-decide. Diba? Nasa sa inyo yan. Basta ako, pelikula. Mahilig sa pelikula to si Amy di ba? Nagpagawa nga ito ng pelikula kay Daryl Yap. Siya ang bida Naku, tigil-tigilan nyo kada drama ninyo. Naturang dinner. Dagdag pa niya, regular o seasonal gathering lang ito ng mga senador at ng Pangulo. Wala raw formal program o official matters na pag-usapan. Sabi pa ni It Escudero, was just a chillax dinner. Walang inuman? Ay, may balita ako. Hindi ko alam kung totoo. Pero ano naman yun, public knowledge na yun eh. Kasi sinabi yun sa interview namin kay Jason sa alcoholic daw ito si Cheese. Sabi niya yun in-interview namin sa SMNI. Talaga. Dinner lang, walang inom? Walang, ako, maniyo. Isa lang itong chillax na dinner. Sabi naman ni Senator J.V. Ejercito, walang politikang napag-usapan sa dinner. Pero nabanggit daw ni First Lady Liza Araneta Marcos ang peace rally ng Iglesia ni Cristo na ginanap sa parehong araw ng nasabing dinner. Sabi nga ni First Lady, parang pag every time nagpapa-dinner, nagkakaroon ng event, no? Kasi I think yung last dinner was... Tuwing nagpapa-dinner, nagkakaroon ng event. Senator Ejercito, mali ka ron. Tuwing mayroong malaking event, saka nagpapa-dinner. It's not the other way around. Pambubutol yung mga Sabi niya, ulitin natin. Ano sabi niya? Tuwing may pa-dinner, nagkakaroon ng event. Ng event, no? Kasi I think yung last dinner, sabi nga ni First Lady, parang pag every time nagpapa-dinner, nagkakaroon ng event, no? Lantaran pambubudol yan, JB Ang tagal na nung rally, nung Lunes ba? Lunes? Anong petsa na? Ngayon lang kayo nag-dinner. Tuwing may anomalya, tuwing meron kayong kinakapraningan, may pa-dinner. Hindi tuwing may pa-dinner, nagkakaroon ng event. Sinungaling. Kasi I think yung last dinner was after the Senate change in leadership. Yung last. Tapos ngayon naman may kasabay nung INC rally. Hindi kasabay. But anyway, baka style talaga nila yan. Huwag na natin pagtalunan sinong nauna. Ang importante ito. Basta kailangan ng loyalty check. Ako, as far as I'm concerned, loyalty check yan. Loyalty check. Kasi nung nagkaroon ng palitan sa Kamara sa yung Senate presidency, nagpatawag na di ba? Yun nasabi nito, itong senator na ito. Meron pang isang na bigla-bigla na lang nagpatawag. But anyway, ito, loyalty check to. Kasi akin pa ba ang mga senador? And kinausap yan, ako hindi naniniwala na walang pinag-usapang politika dyan. It's just a dinner. Kasi masyado yung timing. Di ba? Masyado naman agad-agad yung timing na ang daming dapat pagkaabalahan ng mga senador, yung pa talaga pagkatapos ng Iglesia ni Cristo rally. No? So, well, in my opinion, napraning na naman si Marcos, tinitingnan niya kung andyan pa sa likod niya ang suporta ng Senado dahil malaki talaga ang naganap na rally dyan. And that is flexing the muscle
na ibig sabihin, hindi lang INC dyan, maraming dumalo dyan. Ang ibig sabihin niyan, galit na talaga ang taong bayan, lalong-lalo na dito sa Kamara. Ganun na rin sa gobyerno, sa bangayan sa gobyerno. Pero dito sa Kamara. So, yan is another part ng legislative kasi yung etong mga congressman at saka etong mga senador. Yung congressman talagang maraming galit dyan kasi sila yung talagang naghahain ng impeachment. No? So, tinitingnan niya kung sakaling galit ang tao sa mga congressman, at least baka maisalba siya nitong mga senator. So tinatanong niya ano bang dapat, posibleng yan ang ano niyan. Ano bang dapat nating gawin dito? Ano? And I hope total andyan naman si Senator Padilla nakapag-advise siya ng mabuti-buti dito kay Marcos na tigil-tigilan ng Duterte, magtrabaho na lang ng tama. Although hanggang doon lang, hindi naman pinag-usapan yung Napag-usapan din daw ang ilang priority bills na gustong ipasa ng Malacanang na kaya pa raw ihabol ng mga senador sa mga natitirang sesyon. Yan, hindi ba politika yan? Hindi politika rin yan. Kabilang din daw sa tinalakay ang tungkol sa PhilHealth. pag-usapan about of course yung sa PhilHealth, no? Of course, sa maghahanap na rin siguro na ano, siguro kailangan talaga ng change in leadership. Wala raw commitment ang Pangulo pero umayon siya na kailangan ng ilang pagbabago sa ahensya. Nagbabalita mula sa Frontline, Alam mo kung Marcos, kung gusto mo magbago, hindi lang sa ahensya ng PhilHealth. Kung gusto mo masagip pa ang loyalty ng taong bayan, palitan mo si Romualdez. Yan ang unang palang sinasabi namin na sisirain ka ni Martin Romualdez. And until now, yan pa rin ang stand namin. Sisirain ka niyan ni Martin Romualdez. Tanggalin mo na yan. Baka sakali, hindi natin sigurado. Pero baka sakali, maisalba mo pa yung pagkaayaw ng taong bayan sa'yo. Baka sakali yung mga loyal sa'yo before, na ngayon ay galit na galit. Isipin natin, loyal sa'yo dyan sila Attorney Vic, etc. Malay natin. Di ba? Maraming ayaw na sa'yo na dati loyal. Malay natin, baka maging kasama mo ulit. Hindi kami, pero sila, malay mo, di ba? Dahil talagang matindi na ang ginagawa ni Romualdez. Kaya obligado ka nang tanggalin yan. Next topic po tayo. Eto, buhay na. Si Boying. Naalala nyo before, araw-araw ang presko nito si Boying. Siya ang bida ng balita. Biglang nawala. At di umano'y nagkasakit ito. Ngayon nga, nangingitim na. Tingnan nyo kulay. Para na siyang si Torre. But anyway, hindi naman problema yung maitim. Kasi maitim din ako . Black is beautiful. Basta wag lang sakit. Basta importante yung maitim ka lang na natural. Di ba? Wala masama dyan. No? Pero nawala ito . Di ba? Ngayon, papreskon ka na ulit. Baka mamaya, atakihin ka dyan. Kalma lang. Ayaw mo, may spokesperson ka naman. Ayaw mo na siya magsalita. Pakinggan natin. Sasabihin nito si Boying. Sundot lang yung kay BP Sara. Do you have any updates on that? Pinag-uusapan dito kay BP Sara kaso posibleng isampa ng NBI kay Vice President Sara Duterte. I was talking to Director Santiago this morning. We might meet again tomorrow to arrive at a decision for this. Tingnan nyo Dahil hindi umubra yung impeachment Kaya nga sabi ko sa inyo, gusto kong pagtawanan itong impeachment na to dahil talagang walang gustong pumirma dyan. Ang tagal nilang plinano, ang tagal nilang binild up yung paninira sa mga Duterte, especially kay BP Sara, para siya ma-impeach. Doon sa bandang huli, naramdaman nila, walang gustong pumirma. Sa madaling salita, pahiya sila dyan sa impeachment. Ngayon, kung hindi ubra impeachment, kakasuhan nila. Kasi pag dyan sa kaso,
Hindi ko sinasabing mababayaran nila yung husgado. Ako'y malaki tiwala ako dyan sa husgado. Pero baka makahanap sila ng butas. Butasan ang nangyayari ngayon. Sa impeachment kasi kailangan mo ng numero. At talagang hindi impeachable offense yung mga nagawa ni BP Sara. Dahil lihiti mo naman yung mas mahal pa nga yung binasura at nagastos ng COMELEC dyan sa mga papel na itatapon lang nila. 150 million. Itong usapin kay BP Sara is just 125 million. So, hindi sila talaga lulusot dyan. Hindi talaga impeachable. So, hahanapan nila ng butas. Baka dahil mahirap makausap ang mas marami at kailangan ng numero, ngayon ay dumidistansya na dahil mag-i-election, walang gustong pumirma sa impeachment. Eto ngayon, baka po pwede, kaso, eto susubukan nila ngayon. Yan ang style ng mga ito. For filing na yun, sir? I don't know. We will have to explore all possibilities. Can we see at this stage the NBI has a strong case? I cannot say anything because they have not. Meron bang strong case ang NBI? Wala siyang masabi. Wala rin. Ako sa tingin ko, walang strong case. Kasi kung ang demanda nila ay patungkol lang doon sa grave threat na sinasabi nila na dahil ay papatayin daw si Marcos, si Lisa at saka si Tamba, hindi po, mali yun. Kasi ang sabi niya, kung namatay ako, doon papatayin sila Marcos. So pag namatay si Sara at pinatay sila Marcos, doon kayo magdemanda. Sino pa i-demanda nyo? Patay na pare-parehas. Di ba? Pero yung ganyan, hindi yung grave threat. Kasi sabi niya, alam niya na ang papatay sa kanya, itong sila Marcos. Ganun lang kasimple. So hindi rin to, wala silang strong case laban kay BP Sara. But sabi nga, karapatan nyo yan, keep on trying. Kung hindi ubra ang impeachment, subukan nyo yung kaso. Baka sakali. Pero hindi rin tatayo sa korte yan. Malabo yan. Presented to me yet. But we decided to speak about it tomorrow. Sir, sa inciting to sedition lang, baka may reminder kayo sa publiko na... Sedition. Ito, isinasalang kung sino man to nagtatanong. Isinasalang kay Boying. Ay, Boying! Takutin mo itong mga nagpaparesign kay Marcos. Parang ganun. Tingnan nyo yung tanong niya. Baka may reminder kayo sa publiko na baka naman matakot. Baka may reminder kayo sa publiko at baka naman matakot. So, sa madaling salita, kausapin mo. Yan. Kausapin mo. Babalaan mo. Para matakot yung mga yan. Ganon. Hindi naman. Res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Yung language that calls for hatred and calls for overthrow of government. Hindi, wala po overthrow of the government ang sinasabi ng mga Pilipino. Sinasabi nila, dapat mag-resign na si Marcos kasi mali, hindi niya mahawakan si Tamba. Diba? Yun ang sinasabi ng mga Pilipino. Hindi ako, sila. Diba? Bakit? Yung mga nagsasabing BP Sara resign as Vice President, masama din ba? Sedition din ba yun? Kasi sinasabi niya na i-overthrow ang government. Hindi, wala nagsasabing i-overthrow ang government. Bakit mo i-overthrow ang government? I-overthrow. Pag-resignin si Marcos. Dahil kung pwede ang impeachment kay BP Sara, pwede nating pag-resignin si Marcos as impeachment din. Huwag niyo sabihin legal kay BP Sara, kay Marcos, hindi. Double standard kayo niyan. Plastic kayo. Kasi ako sa tingin ko, kung hindi magtatagumpay itong impeachment kay BP Sara, baka posible na balikan siya after election. Itong si Marcos. Bakit? Kung makuha ng Kamara at Senado ang numero. At may isang magreklamo dyan ng impeachment kay Marcos dahil marami siyang impeachable offense. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!